Hallelujah, mula hanggang ngayon at magpakailanman, Panginoon. The same, yesterday, today, and forever. Lord, sa oras na ito, ako po'y muling nagpapalinis sa iyo, Lord. Hindi po ako karapat-dapat, hindi po ako worthy, Panginoon. Hallelujah. Patawarin mo po ako sa aking mga pagkakamali, maging sa isip man, sa salita, sa gawa, or sinasadya ko man, Panginoon, or hindi, O Lord Jesus. Gabayan mo po ako, Panginoon. Gamitin mo po ako ayon sa inyong kalooban sa oras na ito. Itago mo lamang po ako, Lord, sa inyong likuran, Panginoon. Lahat ng sasabihin ko, ito'y nanggaling sa iyo. Ito man ay rebuke, reproof, encouragement, O Lord God. Amin itong tanggapin sa pangalan mo, O God. Hallelujah. Ikaw ang Diyos na magbukas sa aming puso, isipan, kung meron man po kaming mayroon man pong mga tanong, or hindi naunawaan, Lord, ipaunawa mo po sa amin, lalo na sa inyong gagamitin sa oras, Lord. Hallelujah. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, Lord. Hallelujah. Purihin ka, O God, sa God is our strength. Ikaw ang maitaas dito ngayon, O Lord God. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, na magampanan po namin ang aming mga tungkulin dito po, Panginoon, at hanggang sa inyong pagbabalik, O Lord God. Maraming salamat, Lord, sa mga kapatiran namin na hindi pa po nakapasok. Hallelujah. Muli, Panginoon, hipuin mo po ang kanilang mapuso na sa oras na ito, hallelujah, ay sila po ay makasama namin sa gawain mo, O God. Hallelujah. Maraming salamat, Lord God. We claim victory and we claim revival in the name of Jesus, by the authority of your words, and by the power of your name. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Anumang distraction, Ginoo, kahit man ako ay kinakabahan, O Lord God, at alam kong may gagawin ka po sa oras na ito. Restore mo po, Lord, o revive mo, Panginoon, ng lahat ng aming naramdaman sa oras na ito, Lord God. Maging ang mga mahina ang signal, Lord, palakasin mo, Panginoon. Hallelujah, sa oras na ito, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah sa katagumpayan sa gawain na ito. Maraming salamat sa iyo ang pinakamataas na papuri. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. At mga kapatid, muli, hallelujah. At nawala na po yung kaba ko. Hallelujah. Kanina parang ang hirap yung kaba ko, mga kapatid. At thank you po. Palakpakan natin ang ating Panginoon sa oras na ito. At maraming salamat pala, Pastor Melper Witanon, sa hallelujah, sa panahon na ipinagkaloob niyo po sa akin, lalo na sa ating Panginoon. At next Friday po, mga kapatid, ay light na po namin, no? Hallelujah. Siguro one month po kami dito doon, and 1 month and in half, no? Praise God. Hallelujah. Pero kalooban ng Panginoon na makapagbahagi po ako doon kasi iba po yung aking trabaho doon, mga kapatid. Ganitong oras ako po ay nasa kusina at nagluluto po ako. Kaya siguro marami nang gagamitin ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya be ready na lang din po, mga kapatid, dahil lahat po tayo ay accountable. Amen? Hallelujah. Kaya praise God. Sa pagkakataon na ito, nandito naman si Sister Popcorn, at alam ko naman na always ready itong anak ni Lord. Diba? Sis Popcorn, tama po ba? Magpuso-puso ka dyan, Sister Popcorn, at huwag ka munang matulog. Baka nandyan yung napakagandang smile ng peace mo. Wala ka pa pala. Ayan, hallelujah, Pastor Melper. Huwag ka munang matulog, Pastor, ha? Sabot-sabot, ragid ta, Pastor. Bisaya ba? Sabot-sabot ta, Pastor. Na di ka matulog, diha. Ayaw, jud pikpika, yun na imong sarili. Ing na nga, isag tulog self, kay makasab-an ta, ni. Pagtawag unya, wala na din. Hagok na si Pastor, oh, di ba? Hallelujah, praise God, hallelujah. Okay, balik tayo, mga kapatid, dahil siguro marami na po akong napuntahan, mga kapatid. Praise God. Sa oras na ito, ang tinatalakay po natin na subject about po rekindling our service to God. Hallelujah. How to rekindle with God? Or how, mga kapatid, paano po natin ba ma-rekind? Rekind emphasize the revival of spirit, fervor, faith, and commitment to God. Hallelujah. Tayo po ay mayroong commitment nung tayo po yung unang nakilala natin ang ating Panginoon. Mayroon po tayong commitment, no, na Lord, kahit anong mangyari, no, praise God, ay maglingkod ako sa iyo. Praise God. Hallelujah. Tama po ba? Bago po tayo dadako doon, mga kapatid, last natin na topic is don't compare yourself to other. Yun po ang ating tema last Saturday. At I believe na meron po tayong natutunan doon, mga kapatid, na don't compare
yourself to other. Yan po ang ating last na topic dito po sa God is our strength, mga kapatid. Amen? At siguro, hallelujah, hindi tayo magtataka, mga kapatid, ba't nawala yung ating background. Okay, hallelujah. Na nandito tayo ngayon, kanya-kanya pong mga binigay ang Diyos sa atin na gift. Amen? Hallelujah. At ngayon naman, dito na naman tayo sa rekindling our service to God. Amen? Kailangan nating pag-abayuhin o kailangan natin paalabin ang ating pagnanasa sa pamagitan ng panalangin. Ito po yung number 1, mga kapatid. How to rekindle our service to God. Okay. Remember the beginning. Ulitin ko po, mga kapatid, alalahanin natin nung pagsimula po nating naramdaman natin yung first love ng ating Panginoon. Di ba? Okay, dito po muna tayo, mga kapatid, sa first love. Di ba lahat tayo nakaraan po tayo. Ito po ay ano ko lang muna to sa literal nga nangyayari sa buhay natin. Yung magkaroon tayo ng first love, mga kapatid, di ba? Nang doon yung ating gusto natin siyang makita, gusto natin siyang marinig yung boses niya, at mamimiss natin siya pag hindi natin siya makikita, mamiss natin, parang sabihin natin parang isang taon kang wala o di ba? Yun po. For example, grade 6 tayo, di ba? Mayroong crush yung mga grade 6 pa lang, mga kapatid. Pero hindi pa yun, mga kapatid, parang naglaro. Pero ngayon, dahil malaki na po tayo at matured na po tayo, mga kapatid, spiritually at physically din po. Siguro mayroon pong ang edad po natin dito siguro ang ano na lang siguro pinakabata dito is ilagay na natin na 20 plus, no? 20 plus, wala na po ditong minor de edad. Tama po ba ako? Kung mayroon ng mga bata, SPG. SPG po, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Siguro dito, mga kapatid, puro na po tayo matanda, no? At hindi na po tayo mga bata. Praise God. Physically. Pero sa Word of God or sa salita ng Diyos, hindi po natin masahan na mayroon pong marami pong angat na. Ako din po, marami pong mas angat pa sa akin ng karunungan dito ngayon. Pasensya na po kayo kung yun lang po ang aking maabot, no? Marami pong nakakinig dyan sa baba, mga kapatid, na hindi ko po alam kung ano pong naangat ninyo, anong level po kayo sa spiritually, but sa akin lang po, sa akin lang din pong natapos, no? Anong level lang po ako sa spiritually, how to share the Word of God, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya, sa oras na ito, hindi po tayo pari-pariho na gift na ibinigay ng Diyos sa atin, mga kapatid. Kaya, praise God, balik po tayo. Amen? Kung meron man po dyan na mas malaki pong alam sa salita ng Diyos, sasabihin ko lang po na magpagamit lang po ako sa ating Panginoon. At kung may mali man po ako, mga kapatid, sasabihin ko lang po sa inyo na hindi po ako perfect bilang isang messenger ni Lord, pero ang Diyos po ang magpa-perfect sa akin, lalo na sa ating mga gwapo at mga gwapang pastora at maging pastor, di ba? Pastora at maging pastora. Yan, Sister Popcorn, na-ready ka na bang maging pastora? Parang ready na to si Sister Popcorn kasi lagi itong nag-study, di ba, brother mo? Sabi ba niya, exam, dapat mayroon din kaming reward. Di ba, brother mo? Hingiin mo, Sister Popcorn, kailangan daw may reward din po kasi kag study, wala kang i-reward. Ayan, mga kapatid. Hallelujah, naririnig pa ba ako? At sige, hawak kamay po kayo, mga kapatid, dahil larga na ta. Larga, bula. Akyatan lagi ninyo ng upuan ba? Guy, mga kapatid, hindi ba kayo upo dito? Napakasarap, alam nyo, sa church, mga kapatid, hanggat hindi nyo upuan yan, hindi pa tayo magsimula. Hanggang magsige patagkuan na ni Ron. Upo kayo ba? Akyat bitaw kayo, mga igsoon. Hallelujah, mga buutan. Maguling taga God is our strength. Matulungin po ba? Pero bisag kung saan nakughangi o igsoon, mga gahi magulo. Ay, salamat, Sister Buenafi. Ayan, may isa pa. Sino pang hinipo ni Lord dyan na moakyat dara? Ayan, para magsimula na talaga tayo, mga kapatid. Ayan. Hallelujah. Wala na po ba talaga? Sure na ba talaga kayo? At i-close natin itong upuan na ito para hindi tayo pasukin, no? Pasukin sa mga, ayan. Praise God. Hallelujah.
Okay, topic for today, rekindling our service to God, mga kapatid. How to rekindle our service to God, mga kapatid. Amen? Paano pa ba natin ma-renew o rebuild o rekindle ang ating relasyon sa ating Panginoon? Amen? Sagot muna mga kapatid para hindi ko na masyadong laliman ito. Paano po ba, Sister Boyna Fee, paano po ba natin ma-renew or ma-rebuild ang relasyon natin sa Panginoon? Okay, praise God, hallelujah. How to rebuild or rekindle our service to God. Amen. Hallelujah. Lahat po tayo mga kapatid, alam nyo na po ito. All believers have passed through periods of lukewarmness. Nagkaroon po tayo ng lukewarmness sa ating paglilingkod sa ating Panginoon in the service to God. Amen? Hallelujah. Many churches have become terminately and nagkaroon po sila ng panlalamig, mga kapatid. Ito pong sermon na ito, mga kapatid, I discuss about rekindling our service to God. The word rekindle means to give life. Ibibigay natin yung ating life. To stir up, to clean up, or to burst fire into flame, mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, na kailangan natin yung una nating i-remember natin paano tayo nagsimula nung nakilala natin ang ating Panginoon. Kaya sabi ni Apostol Paul kay 2 Timothy chapter 1 verse 6, dahil dito ay pinaalala ko sa iyo, na paningasin mo ang kaloob ng Diyos na nasa iyo sa pamagitan ng pagpatong ng aking mga kamay. Ang verses na po ito, mga kapatid, ay address po ito kay Timothy, mga kapatid, no? At ang nagsabi po nito, ang unwritten po nito, mga kapatid, ay si Timothy. Amen? Si Timothy po, mga kapatid. Kaya sabi niya dito, ipinapaalala ko sa iyo, na paningasin mo ang kaloob ng Diyos. At alam ko po, mga kapatid, na lahat tayo ay may kaloob sa Diyos, mga kapatid. Kaya, yun po ang ating pag-usapan sa oras na ito, how to rekindle with God. Paano ba nakasama natin si Lord? Okay. Hallelujah. Praise God. Number 1 po, mga kapatid, kailangan natin, praise God, hallelujah. Malakas ba yung boses ko? Hallelujah. Kailangan po natin, mga kapatid, tinatawag, mga kapatid, na kailangan po nating magamit ito. Amen? In his second letter to Timothy, Apostle Paul remind Timothy to fan into flame the gift of God. And it means that he needs to use it for God's service. Amen? Hallelujah. Si Apostol Paul po ang nag-remind kay Timothy na paningasin mo yung gift mo na galing sa ating Panginoon. Praise God. Gamitin mo lang yan for God's glory or para sa serbisyo ng ating Panginoon. Hallelujah. And then, how to rekindle our service to God, mga kapatid? Paano nga ba natin rekind, mga kapatid? To rekind our service to God, number 1, we need to fan into flame our passion for prayer. Kailangan po natin na ibalik po natin yung passion natin sa ating panalangin. Bakit kasi tayo lukewarm na sa ating paglilingkod sa Diyos dahil wala na tayong passion sa prayer. Mas nagtulog na diretso. Wala na tayong time ni Lord. Hindi na natin kinakausap yung ating first love. Nung relasyon natin ng Panginoon, maiyak ka habang nanalangin ka, mga kapatid. Hallelujah. Paano nga ba natin ma-review or renew or revealed, hallelujah, kung paano tayo nagsimula? Amen?
Hallelujah. Praise God. Baka mayroon tayong nagawa na hindi maganda sa Panginoon. At baka mayroon tayong nalabag na batas at wala na tayong time sa Kanya at hindi na natin nakausap ang ating Panginoon, mga kapatid. Kaya we need to fan into flame our passion for prayer. Kailangan natin na i-rebuild natin kung paano tayo nanalangin nung una. Kung paano tayo nagpagamit nung una. Kung paano tayo, mga kapatid, nag-commit nung una. Hallelujah. Isipin natin yan, mga kapatid, dahil ngayon, hallelujah, nakikita at naririnig na po natin, hallelujah, hindi na po ligid sa atin na malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Sa ating mga buhay, mga kapatid, prayer should be the priority in believers' life. Prayer should be made for everyone. Ang prayer para sa lahat, mga kapatid. Amen? Lahat po tayo, kailangan tayong manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Dahil ang panalangin, malaking kalakasan po yan sa atin, mga kapatid, bilang mga lingkod ng ating Panginoon. Kaya i-rebuild natin ang relasyon natin sa Panginoon. Kaya rekindling our service to God. Huwag nating hayaan, mga kapatid, amen, na sa ating pag-attend ay wala na pala tayo, mga kapatid, or wala na si Lord sa buhay natin, or nandito naman si Lord pero wala ka ng gana. Nawala na yung first love mo si Lord na lagi mong inuuna kahit naghuhugas ka ng plato, hallelujah, nakikinig ka, nag-EMC ka, hallelujah, kahit si brother mo, ano bang tinatawag ni brother mo na yung ginagawa niya, ano ba to? Hindi ko na praise God. Hallelujah, may trabaho. Kahit may trabaho ka, dala-dala ka ng notebook. May imagine ko ding sarili ko, matid, habang ako'y nagbabacuum, nagdadala ako ng notebook sa sala. No, sinusulat ko kasi mayroon talaga akong na isusulat ko talaga siya, baka makalimutan ko, no. Hallelujah, ganun po ang aking sitwasyon, mga kapatid, kahit nasa trabaho ako, kahit saan kami magpunta, Riyadh, basta makarinig ako sa salita ng Diyos, pag may time ako, sinusulat ko talaga yan. Hallelujah, para hindi mo makalimutan. Kasi kung maririnig lang natin, may tendency na makalimutan natin. Okay, balik po tayo. Prayer should be the priority in believer's life, mga kapatid. Ang prayer is isa itong priority sa lahat ng mga believers. Hallelujah. Prayer should be made for everyone. Hindi lang po ay pastor, prayer ko po dito. Lahat po tayo may authority to pray each other, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Praise God. Sabi dito, mga kapatid, sa unang Petro, Timoteo, pasensya na po kayo, nabulol man ko, pasensya na po kayo, kapatid. Hallelujah. Sabi dito, mga kapatid, sa 1 Timothy, okay, 1 Timothy, mga kapatid, chapter 2, verse 1, una-unang lahat ng mga bagay na inaaral ko na naing manalangin, mamagitan sa pasalamat, na patungkol sa lahat ng mga tao. Amen. Ang mga hari at ang lahat ng nagnasa ng mataas na kalagayan upang tayo'y magbuhay o mga buhay sa tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Dito po, mga kapatid, sa 1 Timothy, sabi ni Apostol Paul, mga kapatid, na una-unang nga sa lahat ng mga bagay na inaaral ko na manaing o manalangin, mamagitan, at magpasalamat patungkol sa lahat ng mga tao. Tinuturuan tayo, hallelujah, sa ating panalangin, hindi lang po tayo, kundi manalangin tayo lang buo. Mga kapatid, amen, buong mga gawain, kung saan kayo nabilong, mga kapatid, kahit hindi kayo nabilong doon, i-prayer po natin, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Para po sa servisyo po ni Lord. Kahit anong BR pa yan, basta na si Lord. Basta yan ay ginagamit for God's glory, mga kapatid. Hallelujah. I-pray po natin. Amen? Hallelujah. Kaya i-rebuild po natin. We need to fan into flame our passion for prayer. Hallelujah. Number 1, prayer, mga kapatid. For prayer. Amen? Number 1, mga kapatid, we need to fan into flame our passion for prayer. Hallelujah. Huwag natin itong kalimutan, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Prayer shall be constant in the believer's life. Hallelujah. Ang panalangin po, mga kapatid, consistent. Hallelujah. Kumbaga, lagi, consistent ba? Kumbaga, tuloy-tuloy. Praise God. Hindi lang po manalangin tayo dahil gusto natin at
feel lang natin mga kapatid. Kundi manalangin tayo kahit hindi natin feel, Lord. Parang hindi yata feel na manalangin ako pero tulungan mo ako na makapagpanalangin ako. Sabi nga sa Awit 55 mga kapatid, verse 17 mga kapatid. Sabi doon, hallelujah. Sabi doon mga kapatid, sa hapon at umaga at sa katanghalian, tapat ako sa dadaing at hihibik at kanyang dinidingin ang aking tinig. O, sabi ni David, mga kapatid, di ba? Hapon at umaga at sa katanghalian, tapat ako dadaing at naghihibik, kumbaga nagbako sa Bisaya na, mga kapatid. Dahil sa kanyang panalangin, mga kapatid, at dinidinig ng Diyos ang kanyang mga tinig. Amen. Okay lang yun. Maiyak tayo sa presensya ng ating Panginoon. No? Hallelujah. Evening, morning, and noon, I cry out in distress, and He hears my voice. Hallelujah. Ganun din po tayo, pag manalangin tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen? Sa panahon na tayo po, mga kapatid, ay may problema, dumulog tayo sa Diyos. Amen? Hallelujah. Pray, dito na po sa letter C, pray should be made together with other believer. Kailangan po mga kapatid, ugaliin natin na ipanalangin natin ang mga tao. Mga kasamahan natin mga kapatid. Amen. Hallelujah. Sabi nga doon sa Matthew chapter 18 mga kapatid, verse 19. Hallelujah. Hallelujah. Okay, babasahin ko lamang po mga kapatid ha. Praise God. Matthew chapter 18. Praise God. Chapter 18 mga kapatid, verse 19 to 20. Sabi niya doon, muling sinasabi ko sa inyo na kung magpagkasunduan ang dalawa sa inyo sa lupa na nauukol sa anumang bagay sa kanilang hihingin, ay gagawin sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat, 20 po tayo, sapagkat kung saan nagkatipon ng 2 o 3 sa aking pangalan, ay naruroon ako sa gitna nila. Praise God, hallelujah. Kaya pala mga kapatid, sa atin ngayon, higit pa po tayo sa 3, nandito po ang ating Panginoon. Amen? Hallelujah, praise God. Nandito po mga kapatid, 2 lang o 3, kahit mag-devotion lang kayo 2 sa partner ninyo mga kapatid, kung may partner kayo. Kasama natin ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Hindi po naghanap ng Diyos. Wala. Hindi sila marami dyan. Wala ako. Hindi ganon. Ang attendance na ibinigay ng Diyos sa atin, 2 o 3. Amen? 2 o 3 na magkatipon-tipon, mga kapatid, ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Hallelujah. Kaya I believe na sa gawain ng Panginoon ngayon ay ang Diyos po ay nasa ating kalagitnaan, mga kapatid. Hallelujah. Next na letter D, mga kapatid, prayer should be always be by God's will. Hallelujah. Kailangan prayer, hindi po yung will natin, mga kapatid, ang masusunod, kundi yung God's will. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Sabi sa 1 John chapter 5 verse 14, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hear us. Hallelujah. Praise God. Kung tayo daw mga kapatid ay hihiling, mga kapatid, amen, ay ibibigay po sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya rekindling our service to the Lord, mga kapatid, kung hiniling natin, Lord, hallelujah, muli mong paningasin ang aming relasyon sa iyo. Lord, muli mo akong paningasin, lalo na sa aking relasyon, Lord, na minsan na po, Lord, nanghina ako. Sabihan natin ng si Lord, mga kapatid, dahil ang Diyos po, hallelujah, ay nagbibigay po yan. Kung sa tingin natin, lumayo na tayo sa Panginoon, lumayo na tayo sa presensya ng ating Panginoon, kailangan na po natin ang prayer, mga kapatid. Constant na prayer, hallelujah. Tuloy-tuloy na panalangin, mga kapatid, hallelujah. Dahil ang Diyos, mga kapatid, pag tayo'y nanalangin, ang Diyos po ay nagbibigay, lalo na, hallelujah, para sa atin, mga kapatid, na spiritual na relasyon sa Diyos. Sabi niya dito sa Tagalog, 1 John chapter 5 verse 14, at ito ang nasa ating pagkatiwala sa Kanya, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig niya tayo.
Amen? Hallelujah! Kaya kung ano man ang hinihiling natin sa ating Panginoon, mga kapatid, ang sabi niya, dinidinig niya tayo mga kapatid. Kaya kahit ano man para sa iyo, parang malabo na yata akong patawarin ni Lord. Sabi ng Lord, basta kalooban ng Panginoon yon, dinidinig niya tayo mga kapatid. Amen? Hallelujah! Kaya paano ba tayo ma-rekind, mga kapatid? Rekindle. Hallelujah. To our service to God, mga kapatid. Amen? Remember the beginning. Amen? Huwag nawa tayong maging Dimas, mga kapatid, na sa pagsimula lang siya, hallelujah, nakasama ni Apostol Paul. Amen? Huwag kang maging tulad ni Dimas, mga kapatid, naglingkod ngunit tumalikod. Maraming Dimas ngayon dito. No, nung una lang ang simula yung nagfa-fire, mga kapatid. Hallelujah, praise the Lord. Umiyak doon, mga kapatid. Pero saan na ngayon, mga kapatid? At nawa hindi tayo makatulad ni Dimas, mga kapatid, na hanggang simula lang tayo magandang ang ating relasyon sa Diyos. Hallelujah. Pagdating naman sa mga problema, sa mga pagsubukan, mas pinili pa natin ng sanlibutan. Kaya mga kapatid, we need to rekindling our service to God. Hallelujah. Praise God. Huwag tayong maging Dimas. Hallelujah. Na may pagdating ng nung nakasama niya si Apostol Paul, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Nagkasama, nagpupuri, umiiyak sa altar, nagbabasa ng Biblia, sumisigaw ng hallelujah. Ngunit nalulunod sa kasalanan. Nakakalungkot isipin na marami sa mga ginagamit ng Diyos noon ay wala na sa gawain ngayon. Hindi na nila naramdaman yung first love nila sa Panginoon. Pero salamat ako dito, mga kapatid, for mag 3 years na tayo, pero mayroong tao talagang nananatili dito. Sa God is our strength. Kaya palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Salamat sa inyo na palagi ninyong na-renew ang inyong relasyon o ang ating relasyon sa Diyos, mga kapatid. Huwag tayong maging Dimas. Kung babasahin nyo doon po yan sa Colossus chapter 4 verse 14, mga kapatid. Maraming Dimas ngayon, mga kapatid. Hindi basta-bastang Kristiyano si Dimas. Hallelujah, nakasama niya ang Apostol Pablo. Praise God, sa mga manggagawa, mga kapatid. Pero nakakalungkot. Nakikita niya mga himala na nagawa, mga kapatid, ni Apostol Paul, pero tumatalikod niya. Mas inuna, mas binigyan niya ng halaga, mga kapatid, ang sanlibutan. Hallelujah. Kaya sa ating buhay, mga kapatid, kung sa tingin natin, hallelujah, na lumayo na tayo sa Panginoon, hallelujah, balik ka na. Pray. Hallelujah, Lord. Paningasin mo ang aking relasyon sa iyo. Lord, gusto ko maramdaman yung iyak na yung presensya mo ang maglukob sa akin. Hallelujah. Importante ang presensya ng Diyos, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Number 2, mga kapatid. Yun po ang number 1 natin, mga kapatid, is tinatawag na prayer or passion for prayer. Hallelujah. Ibalik natin yung passion natin na panalangin. Hallelujah. Kung paano tayo nanalangin nung time na first love mo si Lord, ibalik mo yon. Number 2, we need to fan into flame our love for God's words. Hallelujah. Ibalik natin yung pagmamahal natin sa salita ng Diyos, mga kapatid, na kahit nasa hallelujah, nasa sakyanan tayo, nagabasa pa rin tayo sa salita ng Diyos. Sino po ditong nakaranas na kahit nasa sakyanan tayo sa amo? Ako, mga kapatid, naranasan ko yan. Lalo na't mayroon akong tinatawag, magbasa pa rin ako doon. Hallelujah. Kasi sabi sa Joshua chapter 1 verse 8, mga kapatid, ang aklat na ito ay kautusan na huwag mahiwalay sa inyong bibig, kundi inyong pagbubulay-bulayan araw at gabi upang inyong masunod na gawin ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, inyong pagkinhawain ang inyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo kayo ng mabuting kawakasan. Amen. Kung sa tingin natin ngayon, ayaw na nating marinig ang salita ng Diyos, ibig sabihin, mga kapatid, di kang ana ang imong relasyon sa Diyos. Lumayo na ang puso mo sa Diyos. Hindi mo na first priority ang Panginoon, mga kapatid. Kaya second thing that believers can rekindle His service to God is to, hallelujah, sabi dito, mga kapatid, we need to meditate on God's word day and night. Hallelujah. Kung gusto man natin, mga kapatid, na, hallelujah, makinig, or gusto man natin, mga kapatid, na ma-rekindle tayo or ma-restore
ma-restore tayo or ma-rebuild tayo sa relasyon natin sa ating Panginoon, kailangan natin mga kapatid ang tinatawag na Word of God. Baka kayo, nagsawa na kayo sa Word of God. Ibig sabihin doon, mga kapatid, kailangan na natin niyang i-rebuild ang ating relasyon sa ating Diyos. Kung sa tingin ninyo, masakit naman sa tainga yung magsalita si Pastor Mel, pero ayaw ko nang marinig. Hallelujah! Ibig sabihin, rebuke na natin ang ating mga sarili dahil sa totoo lang, mga kapatid, hindi na ang Diyos ang ating pinapriority. Kaya rebuild. I-rebuild natin ang ating relasyon, i-rebuild natin ang God's words na kung dati gustong-gusto mong mag-word of God, gustong-gusto mong makarinig sa salita ng Diyos, pero ngayon bigla kang lumalayo. Hallelujah, dahil mas inuna mo yung mga problema. Hallelujah, mga kapatid. Kaya sabi dito, mga kapatid, kailangan nating mag-meditate tayo sa Word of God. Second thing that believers can rekindle this service to God is tinatawag na kailangan ibalik natin ang love for God's words. We need to meditate on God's words day and night, mga kapatid. Do not let this book of the law depart from your mouth. Sabi ni Joshua, mga kapatid, meditate it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Hallelujah. Dito pala natin malalaman, mga kapatid, pag tayo po, hallelujah, ay nag-rekindle, mga kapatid, i-review natin, renew natin, basahin, Lord, wala nang gana makinig sa iyong salita. Lord, bigyan mo ako ng espiritu, mabasa ko naman ang salita mo. Baka mas gusto pa nating magbasa doon sa mga joke na mga kapatid, no? Hallelujah. And then, letter B, we need to obey what is written in God's word, mga kapatid. Kailangan din natin mag-obey, mga kapatid, kung ano pong nasusulat doon sa ating nababasa. Kailangan pala nating obedience, mga kapatid. Dahil kung wala po tayong pagsusunod, mga kapatid, ang sabi sa John or sa James, mga kapatid, amen? Hallelujah. James chapter 1, hallelujah, praise God. Hallelujah. Sabi dito, mga kapatid, kung hindi tayo nag-obey, ay katulad tayo nito. Okay, basahin ko po ha. James chapter 1 verse 22, mga kapatid, datapwat maging tagatupad kayo sa salita, huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Sapagkat kung sino man ang tagapakinig na salita na hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang spukha sa salamin. Pero sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umalis at pagdakay sa kanya ay nalilimutan kung ano siya. Maraming mga tao ngayon hanggang takapakinig lang, mga kapatid. Pero I believe na kahit dito po, mga kapatid, kahit nakikinig lang kayo ngayon, pero may gagawin ang Diyos sa inyo. Hindi pa ninyo yun ngayon ma-identify kung ano ba talaga ang calling ni Lord. Pero darating yan sa tamang panahon, mga kapatid. Kaya, hallelujah, kailangan natin, mga kapatid, na ang salita ng Diyos, we need to obey what is written in God's words, mga kapatid. According sa James chapter 1, verse 22 to 24, mga kapatid. Do not merely listen to the word and deceive yourself. Do what is say. Anyone who listens to the word but does not what it say is like a man who looks at the face in the mirror, after looking at himself, goes away and immediately forget what he looked like. Kaya, mga kapatid, God's word is more precious than gold and sweeter than honey, mga kapatid. Diba? Alam nyo, mga kapatid, kung ako lang halos walang sa pakikinig ko sa salita ng Panginoon. Basta nag-base lang tayo sa salita ng Diyos, mga kapatid, hindi po siya nakakasawa. Nakaka-restore po siya every now and then, mga kapatid. Kaya nagpasalamat nga talaga ako sa Panginoon na makarinig ako sa salita niya, mga kapatid. Amen? Kaya sabi nga ni David, mga kapatid, na ang salita ng Diyos o God's words is more than precious, mga kapatid. Amen? More than precious. Bakit nasasabi niya? Sabi na dito, mga kapatid, sa Psalms 19 verse 10, mga kapatid, ang sabi niya dito, hallelujah, mga pinipitang higit kaysa ginto. Oo, higit kaysa maraming talisay na ginto. Lalong mainam kaysa pulot at sa pulot putyukan. O, di ba? Hallelujah.
Tayo nawa, ganun pa rin tayo ngayon mga kapatid na pinahalagan natin ang salita ng Diyos mga kapatid. Amen? Pahalagahan natin dahil ito po mga kapatid is nakakatulong po ito sa atin. No, nagpapalakas sa atin. Hallelujah. Kung ang dugos man ay ating vitamins, mas lalo itong vitamins sa ating spiritual mga kapatid. Letter C, how was your Bible? Or how was your Bible? Sabi dito, there is, tinatawag ko kapatid, ito na lang, hindi ko na lang to isali, no? Isa po itong, isang example po siya mga kapatid, sa isang pastor, na yung pastor po is nag-Bible study doon sa, tinatawag na kasamahan. Hallelujah. Kaya mayroon pong, yung bahay na yun mga kapatid, naglagay po siya ng 1,000 sa kanyang tinatawag lamisa mga kapatid. And then pagkatapos doon, umalis na yung pastor. Ang pastor naman ay nilagay niya yung 1,000 doon sa Bible mga kapatid. Siyempre, hindi alam ng mga tagya or yung tagbalay doon mga kapatid. Ang ginagawa po niya ay hindi na po sila nagpapakita sa church. Kaya nagkataon, 2 months na po ang ninglabay or 2 months mga kapatid, nagkita po sila sa palengke, yung pastor. Okay, sabi ng pastor, Sister, bakit hindi ka na nagpunta sa church? Sabi niya, Pastor, wala kasi talagang akong masasabihan na iba. Mayroon po akong 1,000 na nilagay ko doon sa lamisat na wala pong ibang tao doon kundi ikaw lang. At wala pong ibang nagkuha kundi ikaw lang. Sabi ni pastor mga kapatid, Sister, hallelujah. Sabi niya, saan ba yung Bible mo? Sabi niya, hindi mo pala nabuksan yung Bible mo 2 months? Doon nalalaman mga kapatid na ano yung babae. Nasabi niya sa babae na, hala, parang naano siya, nakukonsensya siya. Doon, tinatry siya sa isang pastor na kung magbabasa ba talaga ito siya sa Bible. Kaya nawa sa atin mga kapatid, amen, buklatin natin ang Bible. No? Siguro mas pagising natin, cellphone agad. Okay lang kung mag-cellphone tayo, papunta tayo sa mga verses or magbabasa tayo sa mga Pero kung cellphone tayo, tinitingnan natin kung anong tinitingnan natin, nakakasira sa ating relasyon, mga kapatid, ingat po tayo. Amen? Hallelujah. Kasi marami pong ganun mga kapatid. Mas malaki po ang kanilang time sa scroll pero yung Bible halos hindi po mabubuksan mga kapatid. Kaya, na-realize sa babae na mali po siya mga kapatid. And, nagmingi po siya ng tawad doon sa pastor. Kaya, mag-ingat po tayo. Amen? Bilang mga mananampalataya, kung may mag-Bible study sa inyo dyan, mga pastor, tapos pasangin lang, sabi nyo, ikaw pastor, kinuha mo yung 1,000 ko, tingnan nyo yung Bible, tingnan nyo lang mga kapatid, baka hindi lang talaga kayo nagbasa ng Bible. Amen? Hallelujah. Next, number 3 na po tayo mga kapatid, dahil number 4 lang po tayo ngayon. We need to fan into flame our passion for the soul. Kailangan mayroon tayong passion for the soul, mga kapatid. Hindi lang po tayo na naisin natin na marami pong mga tao na makabalik sa paahan ng ating Diyos. We need passion for soul, mga kapatid. Kailangan natin na, Lord, ibalik mo ang mga nataong mga nawawala. Amen? Yun po ang passion ng mga tao na nandito ngayon. Hingiin natin sa Diyos na, Lord, ibalik mo yung passion na gusto ko mag-encourage. Lord, ibalik mo yung nag-invite ako. Dito, sino ngayon ang nakapag-share dito ng link, mga kapatid? Or baka wala kayong nag-send ng link dito. Ibalik natin yung paano tayo nag-share dati ng link, mga kapatid. Punta man yan sa mga legitan, kung sino mang yung mga friend ninyo, ibalik natin yan. Hallelujah. Amen. Rekindling our service to God. Hindi lang tayo ang maligtas, kundi marami pa mga kapatid, dahil ang gusto ng Diyos, lahat po tayo ay maligtas mga kapatid. Sabi pa nga niya mga kapatid, hindi po ang Diyos katulad sa iba na gusto nang babalik, Lord. Pero tapat ang Diyos na sabi niya, gusto ko lahat kayo maligtas. Kaya kailangan natin mga kapatid, passion for our soul mga kapatid. Naibalik natin yung ating tinatawag na dati dating na sa gawain, wala pang gawain. 4:30 pa lang o 3:40 pa lang, send na ng link mga kapatid. Akala mo, nagsisend lang ako ng link. Hindi po, yan.
Malaking halaga po yan sa mata ng Diyos. Every time na kung mayroon po tayong mga kasamahan na invite, mga kapatid. No, normal po yan na hindi man nila isin yung ini-invite mo. Importante nag-invite tayo. Dahil ang kaligtasan para po ito sa lahat, mga kapatid. Kaya kung tayo ngayon, wala tayo nakapag-invite, hallelujah, ulitin natin, mga kapatid. Lord, gusto ko, Lord, na i-restore mo ako at magkaroon ako ng, hallelujah, passion na mag-invite ako. Mayroong mga tao, mga kapatid, na hindi talaga madidilian sa kanilang gina-invite. Mayroong mga tao na ganun, mga kapatid, baka yun ang tinatawag na, hallelujah, baka yan ang kanilang calling, no? Mag-invite, sister, mag-invite ka. Hindi ka talaga madidilian niya kahit na busy siya. O di, ginamit ka ng Lord. Kaya mga kapatid, huwag tayong mahihiya na i-share natin ang mga link natin. Amen? Hallelujah. Praise God. Kailangan natin ang pag-invite sa mga kapwa natin, mga kapatid, sa mga tao natin, hallelujah, na hindi pa po nakarinig sa salita ng Diyos. I-renew natin, Lord, gusto ko, Lord, na si brother, si sister, yung mga tao dito na wala, Lord, ibalik mo. Madali lang pong kausap si Lord, mga kapatid. At least nagawa natin ang ating part. Hallelujah, Panginoon ang bahala, mga kapatid. Sabi dito, mga kapatid, 2 Timothy chapter 1 verse 8, hallelujah. 2 Timothy chapter 1 verse 8, huwag nga mong ikahiya ang pagpatuto sa ating Panginoon. Ni ako nabilanggo niya, kundi magtiis ka ng kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Sinasabihan siya, mga kapatid, no, ni Apostol Paul, si Timothy, na huwag kang mahiya. Ipagpatutuo mo ang ating Panginoon. Kahit ako'y nabilanggo, kundi magtiis ka sa mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah! Dahil mga kapatid, hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritong matakutin, kundi kapangyarihan sa pag-ibig. Hallelujah! Pag-ibig at kahusayan. Kaya mga kapatid, siguraduhin natin lagi, no? Hallelujah! I-maintain natin ang ating relasyon sa Diyos, mga kapatid. Dahil pinaka-importante po na mayroon pong mga kaluluwang mabalik sa presensya ng Diyos, mga kapatid. Kaya salamat po ako dito sa mga admins natin na nandoon talaga yung mga pagpasa ng link, mga kapatid. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Hindi po nagkakamali ang Diyos sa inyong mga buhay, mga kapatid. Amen? Hallelujah! Lalo na sa ating mga admins dito, no? Hallelujah! Hindi ko lang kayo isa-isahin, mga kapatid. At alam ng Diyos ang mga desire natin sa buhay. Kaya patuloy natin. Amen? Rekindly, mga kapatid, our service to God. Huwag nating naisin na tayo lang, kundi, Lord, gusto pa namin, kahit sa private ninyo na prayer, mga kapatid, isalin nyo rin ang mga pastors, hallelujah, mga evangelists, dahil malaki ang magagawa sa mga taong nanalangin, mga kapatid. Hallelujah. Nung dati, mga kapatid, nasirado po itong God is our strength, di ko mamalayan na nasasaktan ako. Grabe, sabi ko, bakit parang may kutsilyo na ano yung puso ko ba? Nasabi ko, nasaktan ako dahil wala na din yung Jesus is the center. Yun talaga doon ako doon din ako, isa din akong sharer doon, mga kapatid. Nawala din. Sabi ko, parang hindi na to maganda da. Praise God, hallelujah. Kaya nagpasalamat ako sa Panginoon na ni-rebuild po ni Lord ang God is our strength. Salamat tayo sa mga leaders dito, kay Sister Bonsai, Sister Angels, brother mo, Sister Popcorn, Sister Baby Love, na ilang luha na ba ang nagtulo sa inyo, ha? Murag dili lang po siguro inyong luha, no? Murag ako man po siguro ni Apel. Nandyan pa ba kayo, mga kapatid? Kaway-kaway kayo dyan kung nandyan pa ako. Hello? Ayan, si brother mo lang. Ay, Sister Baby Love. Sige, basta duha og tulo ra man gingon sa Ginoo. Kanang uban dirang nangatulog na, tulog na lang mo ginyo. Ay, Sister Boy na pinapa. Napagid ay. Hallelujah. Praise God. Abi na kung natulog na mo. Ayan, brother mo. Ay, sa silang patuluga. Sister Lynn, salamat, Sister Lynn, kay nakataas pagkamay ni. Pero kung di man ninyo hawak inyong cellphone, okay lang. Ang importante na ay duha tulo, kay kung mayong kag wala dyan mo taas, murag mo, baba dyan siguro ko, kay murag wala man siguro tao. O, Bisaya to, ha? Excuse me lang sa Tagalog. Tagalogin natin, mga kapatid. Okay? Hallelujah. Praise God. Next, mga kapatid, kailangan nating passion for our soul. Amen? Kailangan may passion tayo na mag-invite tayo sa ating mga kapwa,
mga taong lumayo na sa Diyos, mga kapatid. Kaya nga si Apostol Paul, mga kapatid, sabi niya sa Romans chapter 10 verse 14, hallelujah. Sabi niya dito, mga kapatid, sa 14, paano nga silang masisitawag doon na hindi nila sinasampalatayan at paano silang magsisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila magkakinig ng walang tagapangaral? Okay, dito natin makikita, mga kapatid, paano nga naman sila makapagkinig na wala namang nag-send ng link? Kung hindi man nila kiniklik ang link na yan, hindi na natin kasalanan. Kaya kayo, ilan bang friends ninyo, ilan bang followers ninyo, mga kapatid, sindan nyo yan lahat ng link. Nasa kanila na kung hindi nila i-click ang link na yan. Dahil lahat tayo, accountable tayo pagdating ng panahon. Oy, ikaw day brother, sister, wala pala, hindi ka pala nakapag-send ng link. Sister, hindi mo talaga ako sinisindan ng link. Anong sabi sa Ezekiel, mga kapatid? Okay, ito po, mabigat po ito para sa akin o para sa inyo na rin. Ang Ezekiel, ang sabi niya, mga kapatid, Ezekiel 18, chapter 8, 9, ano ba yun? Hallelujah. Praise God. Ezekiel chapter 3, kung hindi ako nagkakamali, no? Praise God. Ang sabi doon sa Ezekiel, mga kapatid, kung ikaw na hindi mo pinapangunahan ang isang tao at siya'y namatay, mga kapatid, at hindi mo siya pinapangaralan sa salita ng Diyos sa iyong mga kamay, hilingin ko ang dugo na iyon. Okay, Ezekiel chapter 3 verse 18, ito po ang pinakababigat para sa akin kung bakit po ako nakapagpangaral, mga kapatid, within 5 years na akong nangaral sa salita ng Diyos, no? Grabe, ang bigat nito sa akin, talaga tumatama talaga tumatid, talagang pinakasulok-sulok sa puso ko na kung gaano ako katigas dati na hindi talaga ako mag-share, mga kapatid. Matigas talaga ang puso ko, pero dito ko naiyak ako. Kasi kahit kunti, meron naman akong mapatutuo ko kung gaano kabuti ang Panginoon, mahiyain lang talaga ako. Sabi dito sa Ezekiel, mga kapatid, chapter 3 verse 18, pag aking sinasabi sa masama, ikaw ay walang pagsalang na mamatay at hindi mo pinapangunahan siya o nagsalita ka man upang hikayatin ang masama mula sa kanyang masamang lakad upang iligtas sa kanyang buhay, ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay aking siya sa atin sa inyong kamay. O di ba? Tayo pa may kasalanan, mga kapatid. Kaya pala, mga kapatid, nandito tayo to rebuild. Kung paano natin, kung anong relasyon natin sa Diyos dati, mga kapatid, i-rebuild natin. Kung paano tayo mag-share ng link dati, grabing makapasag link ang God is our strength. Ngayon, parang nakita ko lang, Sister Inday lang man yung nag-send ng link. Sister Bibi Love, mag-send ka na ng link, kapatid. Amen? Lo, Sister Boy Napi, mag-send na kayo ng link, mga kapatid. Dahil mapalabas po, sabi po doon sa Ezekiel chapter 3 verse 19, gayon may kung inyong mapaunahan ang masama at siya'y hindi humiwalay sa kanyang masamang lakad o sa kanyang masamang lakad man, siya'y mamatay sa kanyang kasamaan, ngunit inyong iniligtas ang inyong kaluluwa. O di ba? Iniligtas natin ang ating kaluluwa kung tayo man ay nagpabala na doon sa mga tao, mga kapatid. Amen? Napakaganda. Hallelujah. Kaya, kung ano ang, kung nagningas tayo dati, mga kapatid, ganun din po ngayon sa atin. Amen? Dapat magniningas din po tayo, mga kapatid. Huwag nating hayaan. Praise God na tayo-tayo lang. Okay lang man tayo-tayo lang, pero subukin mo. So, magsimula ka na mamaya, Lord, gusto ko itong kaluluwa na ito, Lord, ibalik mo sa presensya mo. Magtaka na lang kayo, mga kapatid, na yung mga taong nawala dito, magbalik na yan sila, mga kapatid. Dahil sinagot ni Lord ang ating mga prayer. Hallelujah. Amen? Hallelujah. Praise God. Kaya, we need to fan into flame our passion for the soul, mga kapatid. Hilingin natin sa Diyos na magkaroon tayo ng pag-ibig sa mga kaluluwa, mga kapatid. Hallelujah. I-rebuild natin o renew natin, hallelujah, ang ating passion dati.
Huwag nating hayaan na magpalumbay-lumbay pa rin tayo mga kapatid dahil sa panahon ngayon malapit na po ang pagbabalik ng Diyos. Kaya sabi dito mga kapatid, hallelujah, letter A, hallelujah, kailangan natin mga kapatid na ibahagi ang salita ng Diyos. The biblical command to win soul, yun po ang Romans chapter 10. Romans chapter 10 verse 14 to 15 and Mark 16. Dito po tayo sa Mark mga kapatid. Mark 16 verse 15, ang sabi dito, anong sabi sa Mark mga kapatid? Hindi ko na lang i-memorize, no? Kailangan ko na lang babasahin. Okay. Hallelujah. Sa Mark mga kapatid, kung maghanap po kayo sa Mark ay ano po yan, kadugtong po yan sa Matthew mga kapatid. Okay. Hallelujah. Mark 16 verse 15, ang sabi niya dito mga kapatid. Ito po ang ating mababasa dito po sa Marcos 16 verse 15 mga kapatid. Sinabi niya sa kanila, magsiayon kayong sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Di ba mga kapatid? Kinukumand ito ang ating ginagawa. Command po ito mga kapatid. Kaya your labor is not in vain in the Lord mga kapatid. Amen? Hallelujah! Pinakamaganda lang talaga mga kapatid, pag tayo ay magpapagamit sa Panginoon, ang Diyos hindi tayo iiwan, ni pababayaan tayo mga kapatid. Hallelujah. Sabi niya sa Matthew mga kapatid, hallelujah, Matthew 28 verse 19, hallelujah, na hindi tayo iiwan sa Diyos mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kaya lang sumunod lang tayo sa Kanya kung ano man ang ipinagawa sa atin ng Panginoon. Rekindling our service to the Lord mga kapatid. I-rekindle natin ba? Kung baga mga kapatid, renew, rebuild. Hallelujah. I-rebuild natin. Praise God. Sabi niya doon mga kapatid sa Matthew 28 verse 19 to 20, sabi niya doon, dahil dito magsiayon kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan sa Ama, sa Anak, at Espiritu Santo. At ituro ninyo sa kanila ang kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito ako ay sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Praise God, tayo po'y inuutosan mga kapatid. Amen? The biblical command to win the soul mga kapatid. Kaya mga kapatid, tayo po ay sumunod lang. Nagtanim lang po tayo. Letter C mga kapatid, the biblical chance to win soul mga kapatid. Ang Biblia, ang Bible mga kapatid, ang Panginoon, marami po siyang gustong gagamitin. Pero hindi pa ready, no? Marami po. Dito, marami din dito eh. Kaya sabi niya doon mga kapatid, Matthew 9 verse 36. Hallelujah. To 38 po yan, mga kapatid. When Jesus saw dito tayo sa Tagalog. Datapwat nang makita niya ang mga karamihan, ay nahabag siya sa kanila, sapagkat pawang paghahapis at nagangalat na gaya ng mga tupa na walang pastor. 37. Nang magkagayon sinabi niya sa kanya, alagad, katotohanan ng anihin ay marami, datapwat kakaunti lang ang manggagawa. Kaya ang sabi dito sa 38, idalangin nga ninyo sa Panginoon na anihin na magpadala siya ng manggagawa sa kanyang aanihin. Kaya ganun din po ang ating gawin ngayon mga kapatid. Pray, Lord, magpadala ka ng maraming manggagawa, Lord, sa gawain mo. Hallelujah, gawin lang natin ito mga kapatid. To reconcile, praise God, hallelujah. Medyo malalim man talaga itong topic natin mga kapatid. Rekindling our service. I-rekind mga kapatid. Hallelujah. I-rebuild natin kung anong passion natin dati. Lord, ibalik mo ako sa passion ko dating manalangin ako. Lord, ibabad mo ako sa presensya mo, Panginoon, kung paano ako dati na ginagamit mo ako. Hallelujah. Baka tayo mga kapatid, nandito lang tayo, wala tayong passion, wala na yung ating pagbabasa ng Bible. Pagsabi ni Sister Angel dito, brother mo, sinong mag-testimony, wala nang aakyat. Siguro mga OFWBC, sinong aawit, baka mahiya kayo. Huwag kayong mahiya mga kapatid.
i-rebuild natin kung paano, or kung baguhan lang kayo, try. Kung na-convict ka sa salita ng Diyos at sinabi ni Lord, akyat ka na, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Dahil inaawitan mo si Lord kahit hindi man maganda ang boses natin, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Praise God. Yun po ang number 3, mga kapatid, literacy po yun. Amen? Hallelujah. Ang Panginoon po ay nagbigay po siya, no? Mag-pray po tayo sa Panginoon na, Lord, magpadala po kayo ng maraming manggagawa. Letter D, biblical comfort to winning soul. There are reward waiting heaven, mga kapatid. Kung tayo po, mga kapatid, amen, nagpatuloy tayo. Nag-send tayo ng mga link, mga kapatid, your labor is not in vain in the Lord. Hallelujah. 1 John chapter 15 verse 58. And dyan, mga kapatid, hindi ko na yun babasahin. Medyo na po tayo sa oras. Hallelujah, no?